Ang sabi ko nga, hindi ho sila, if they deploy, let's say they use one of those EDCA sites as an air base, so they will harden it. They will protect it. Kasi at the end of the day, kung atakihin man ho yun, ang mamamatay ang Amerikano, mga American servicemen. So they will do everything to protect their own servicemen and also the facility. Opo. Baga hindi po mamimiligro, hindi po piligrong hatid dito sa seguridad ng Pilipinas. Opo, hindi ho. They're capable of protecting those EDCA sites. They're capable also of protecting the host country po. Pero hindi ho nila sinasabi na capable ho yung mga American forces ho doon to defend themselves. Di po ba? Opo. So sabi lang inaatake. Ang next question, effective ho ba yung atake ng Iran? Kasi given ho, may mga capabilities naman ho yung US forces to defend themselves. Like yung yung Patriot missiles nila. Nakikita nyo na po ba na itong ginagawa ngayon ng Iran din na pag-rest back, ito na yung kapangyarihan talaga nila na meron sila sa militar o meron pa kayong inaasahan, Prof? Limited na ho eh. Kasi yung missiles ho nila, limited yung production capability ho nila. Nag-angkop po na sila mula sa China since last year. Pero you can only fire so much po. Lalo na ang dami nilang tinatarget ho. Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Israel, and even Saudi Arabia ho. Tapos yung mga kumbaga yung mga proxy groups ho nila like Hezbollah ho has been decimated ho. So tingnan ho natin ang probably at this point in time ang objective na lang ho ng Islamic Republic is reaching survival ho. Opo. Prof, maliban dito sa Israel, yung mga bansa pa o mga lugar dyan sa Middle East, lalo na kung kilalang kalyado po ng Estados Unidos o di kay may base militar ang Estados Unidos, magiging automatic na ba na target din talaga yan ng Iran? Targetin mo nila, pero katulad mo na sabi ko, yung capabilities ho ng Iran, yung missile niya, limited na rin ho. And of course, yung mga US facilities ho yan, hardened din rin po yan. Hardened, no? Meron din ho silang capabilities. May mga Patriot missiles ho yan na kaya mag-shoot down ho ng mga Iranian missiles. So hindi ho sitting ducks yung mga US facilities ho dyan. Pag nagtayo ho ng sabihin natin ho, ng military facility ng US, hardened ho yan. May mga shelters, bunkers, and of course meron yan anti-missile system. So Opo. Prof, sa pananaw niyo po, kasi sentro din ngayon ng debate, lalo na dyan sa Estados Unidos, kung ano ang mapapala ng mga taga-Estados Unidos dito po sa ginawang pag-atake po ng gobyerno doon po sa Iran, considering pera ng mga taxpayer ng mga US citizen na ito, sa tingin niyo po, ma-justify? Kasi nababanggit din na libo-libong mga American citizens na raw ang napatay daw nitong Iran sa nakalipas na mga dekada. Nakikita niyo po ba na justifiable itong ginawa rin ng US dito sa Iran? well, hindi it's a matter of justification in terms of moral law. We have to look at it in terms of does it serve American national interest po? So ayun ho talaga yung katanungan ho dyan. Does it serve American national interest? At this point in time, sa pananahon ng Trump administration, it serves American national interest kasi it eliminates a major threat to U.S. and Israeli interests sa Middle East. No, matagal na ho yan since nagkaroon ng Islamic Republic in 1979. Lagi na ho china-challenge ang Estado at of course ang Israel. So finally, you have of course a President Donald Trump, who was more than willing to end what they perceive as the Iranian threat in the Middle East once and for all. But of course, this is a calculated risk on the part of Donald Trump. Kasi nagbe-bet po siya na eventually it will lead to a regime collapse and ma-achieve nila yung goal for what you call a regime change. This is something very risky po. Hindi ho natin malalaman kung talaga hong makakasurvive tong Islamic Republic po. Opo. Ilang beses na rin nagkaroon po ng pagpapalit ng liderato po dyan sa Iran, mula monarkiya hanggang sa Islamic Revolution po.
At nakikita nyo rin po ba na mahihinto na ito or still baka mauulit din po ito, Prof? Hindi kasi yung calculation ho ng Trump administration, yun nangyaring massive unrest po last month ho, na talagang na-suppress lang, repress lang at the cost of about 5,000, supposed to be 5,000 Iranian citizens lost their lives. So ang nagbabeto ang Estados Unidos, meron pa rin popular discontent nandiyan sa Iranian society. And of course, yung attack nila is aimed to remove the lid, weaken the regime, so this popular discontent would come out in the open and lead, of course, to a regime change po. Opo. May nakikita po ba kayong direktang epekto nito sa Pilipinas po, Prof? Wala naman po, no? Dahil napakalayo naman po ng yan. Ang epekto lang, of course, yung presyo ng langis na yung nangyayari yan in terms of speculative. Pero kasi talaga ho, yung unang-una ho, no, pumasok digan merkado, yung langis ho ng Venezuela. Tapos nandiyan pa rin naman ho ang langis ng Ruso. Na talagang siya ho, dahil kasi kailangan rin ho nila ng hard cash para i-sustain yung gera sa Ukraine. Nandiyan rin of course yung oil supply ng Estados Unidos. Magkakaroon na sa question about it. Pero speculative po yan. Dahil lang sa panic ng mga oil traders and of course buyers. Opo. Nabanggit niyo po ba kanina na parang mensahe itong ginagawa rin ng Estados Unidos lalo na dito sa China, sa tension din nito dyan po sa bahagi ng South China Sea o problema nito sa Taiwan po, Prof? Opo, kasi talagang dapat malaman na rin ng mamamayan natin yung balak ko ni President Xi Jinping at China na atakihin ang Taiwan by 2027. So, natatandaan ko nung nangyari itong pag-atake ng Estados Unidos sa Iran last year nandun po ako sa Taiwan, yung calculation ng mga Taiwan analysts. Sabi po nila na talagang pinapakita rin talaga ni Donald Trump na he has what it takes to use American force if push comes to shove po. And of course, pinapakita rin yung technical prowess ng US militaryo. Opo, para sa kaalaman lang po ng ating mga kababayan, ano naman po yung relasyon ng Estados Unidos dyan po sa conflict with China at Taiwan po, Prof? Importante po kayo kasi talagang kung nabasa po natin yung National Security Strategy ng Trump administration na nilabas last November 2025 at yung National Defense Strategy na nilabas ng Department of War ngayon January, makita yung preference nila sa tinatawag na First Island Chain. At the United States should protect the First Island Chain. Ayun yung grupo ng mga isla na nagsara po ng China. Tatlo yan, dapat po natin alamin. Nasa north yung Japan, nasa gitna ang Taiwan, sa south ang Pilipinas. So kumbaga ayan yung linya na kumbaga sa pananaw ng US Indo-PACOM sa Hawaii at ng of course ng Department of War sa Pentagon sa Washington kumbaga ayun ang red line to prevent China's maritime expansion to the Western Pacific po. Kasama po ang Pilipinas dyan sa tinatawag natin First Island Chain. Japan, Taiwan, and the Philippines po. Opo. Prof, ang Pilipinas, kinikilala yung One China policy na sa klaw ng Taiwan, sa China rin po. At kumbaga, nakikita nyo po ba na ito bang Estados Unidos hindi kinikilala yung One China policy? Meron ang One China policy ganito. Explain natin yan, I-differentiate natin yan sa tinatawag ng One China Principle. Yung One China Principle ito kumbaga yung polisiya ng bansang China, People's Republic of China, and of course ng Chinese Embassy dito. Dalawang elemento yan, There is only one China, that is Beijing and Taiwan is only a province of China. Ang One China policy na ina-adapt ng buong mundo, including sa United States, there is only one China, but Taiwan is not a province of China.
Ang sa atin ho is a one China policy. We recognize there's only one China, but we don't accept that Taiwan is a province of China. Kaya ako nandun ho dun sa ating communique with China, we respect, we recognize yung Chinese position, but we do not adhere. Dapat to intindihan ng bawat mamamayang Pilipino ano ang esensya ng one China policy. There is only one China and that's Beijing, but we don't accept that Taiwan is a province of China po. Opo, Kaya Prof. ho tayo merong MECO sa Taipei ho. Kasi hindi natin i-recognize sa probinsya lang ang Taiwan ng China po. Opo. Prof, nabanggit nyo kanina na dito po sa Middle East, lahat po ng mga kaalyado or yung mga may base militar ng Estados Unidos po ay talagang automatic na target po ng Iran din. Maaring ganyan din po ba yung mangyayari po pag tumindi ang sigalot dito po sa ating dito po sa bahagi ng rehiyon ng Asia po? Posible ho yan, no? Pero kasi sinasabi ko rin, yung mga US facilities ho yan, hindi ho yan sitting ducks. Hindi naman ho tanga yung mga Amerikano magtatayo ho sila ng facility doon without hardening them. So nandyan ho yung capabilities nila to protect themselves and of course also to protect the host country. Opo. Prof, balikan ko lang po yung sa mga overseas Filipinos. Technological prowess, yung weapon system ho nila has been proven, yung Patriot missiles has been there. Doon sa gitnang silangan po, lalo na sa mga overseas Filipino, nakikita nyo na po ba na kailangan na ring maglikas tayo doon or mayroon pang intense na gagawin yung ating gobyerno para sa kapakanan ng ating mga kababayan doon? So, based sa experience po natin, lalo na nung nagkakaroon ng pulo sa Israel noong 2008, ayaw ho ng mga mamamayan natin na bumalik. Majority ho sa kanila, sa nila, we rather take the risk. Natin kagad kasi they know better yung kumbaga yung interest nila. A majority of them will decide to stay po doon. They will take the risk. Kasi at the end of the day, sasabihin nila, magkaroon man ng gulo, nandiyan pa rin yung trabaho nila. Kung nasa Saudi Arabia man sila, sa Kuwait o sa Bahrain, pero pag binalik ho natin sila dito, magugutom ho sila at pamilya nila dahil wala ho silang trabaho. Di po ba? Opo. Prof, huli na lang, si Jade po ulit ito. Doon lang po sa EDCA, bases nga dito sa Pilipinas, itong American-US bases nga dito sa Pilipinas. Ang sinasabi po ninyo, proteksyon o baga malaking tulong po ito sa ating bansa at hindi po ito peligro sa seguridad ng Pilipinas. Correct ko lang po kayo kung pwede po. Wala hong US bases po dito. Meron ho tayong EDCA sites na actually ho, bases ho yan ng Armed Forces of the Philippines. Pinagpagamit lang ho natin yan sa Estados Unidos. So wag ho tayo maniniwala sa mga kababayan ho natin na nagsasabi there are EDCA sites are US bases. They are not US bases. They are facilities of the Armed Forces of the Philippines. Opo. Pero pag pinayagan naman ho natin yung mga Amerikano na gamitin yan, ina-harden ho nila yan. Hindi naman ho tanga ang mga Amerikano na parang gawin nilang sitting duck sila. They harden those facilities by also deploying ho mga weapon systems like Patriots, yung Typhoon missiles, yung Nemesis, that could also be used for anti-aircraft, anti-missile capability. So, meron ho sila yung weapon system ho nila has been proven, katulad na lang ho yung Patriot. Na-proven na yan since 1991. Tapos yung mga radar systems ho nila, talagang more advanced. So, hindi ho sila tanga para gamitin yung EDCA sites and to make those EDCA sites sitting ducks for American forces po. Opo. Mga ilang EDCA sites na po meron tayo ngayon, Prof? Meron supposedly 9 po tayo. No? Original 5 yan, tapos nagdagdagan ho ng 4. Pero again, ang sabi ko nga, hindi ho sila, if they deploy, let's say they use one of those EDCA sites as an air base, so they will harden it. They will protect it. Kasi at the end of the day, kung atakihin man ng yun, ang mamamatay yung Amerikano, mga American servicemen. So they will do everything to protect their own servicemen and also the facilities. Opo. Baga hindi po mamimiligro, hindi po peligrong hatid dito sa seguridad ng Pilipinas. Opo, hindi po. They're capable of protecting those EDCA sites. They're capable also of protecting the host country po.
Opo. Kasi nga marami nasasabi ng ilan sa ating mga kababayan na Prof, dahil nakikita po nila doon sa Middle East na tinitira po o inaatake ng Iran yung mga facilities din po, hindi lang facility, US bases nga itong inaatake ng Iran. Pero hindi ho nila sinasabi na capable ho yung mga American forces ho doon to defend themselves. Di po ba? Opo. So sabi lang inaatake. Ang next question, effective ho ba yung atake ng Iran? Kasi given ho, may mga capabilities naman yung US forces to defend themselves. Like yung yung Patriot missiles nila. Opo. Alright. Prof, siguro kanina nabanggit po ninyo ang dapat bantayan itong epekto ng tensyon dyan sa gitnang silangan, doon sa presyohan ng langis, maging sa mga kababayan nating OFW. Ano-ano pa ho ba yung dapat bantayan natin dito sa nagpapatuloy na tensyon dyan sa gitnang silangan? Nasa inyo po ang huling pagkakataon. Mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na Prof. Sa outlook na lang ho natin, nagbabago talaga yung mundo. Talagang the international system has enter a period of great power competitions, instability, and even possibility of conflict. So, ang isipin na lang ho ng bawat mamayan, kung yung gulo nangyayari sa Iran, sa Ukraine, no, pwede rin ho mangyari dito sa ating lugar. Lalo na ho, nandito talaga yung sentro na tinatawag natin, no, yung great powers competition. At lalo na ho, yung nabanggit ko, yung sinasabi nating first island chain ho. Nandito po tayo. Maganda na lang po tayo at of course importante rin ho yung kumbaga yung ating paninindigan and of course yung ating relasyon ho sa poong may kapal po.